Kaugnay naman ng sitwasyon ng mga evacuee mula sa Marawi, makakausap natin sa linya ng telepono si Secretary Judy Tagiwalo ng DSWD. Secretary, magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po, Secretary. Apa, Secretary, kumusta ho ang inyong ginagawang relief operations doon po sa mga lugar sa Marawi na apektado po nito ng gaganap na bakbakan? Marami tayong mga internally displaced persons, galing Marawi, parito ang mga napuntas na sa iba't ibang lugar. So, sa Iligan, may 3 evacuation centers tayo. Pero marami, bukod sa evacuation centers, ang nakatira sa mga bahay, sinatawag natin na mga home-based IDP, nakatira sa mga bahay ng kamag-anak. Meron dito sa Cagayan de Oro, meron pa sa ibang mga lugar sa paligid ng Marawi. So, Iligan, Bacolod, Baloy, Pantauragan, no? At sa Lanao del Sur, meron sa Sagiaran at sa Kapay. So, hiwa-hiwalay ho sila kasi talagang karamihan sa mamamayan ng Marawi, lumikat na. Apo, Secretary, sa ngayon, meron pa ba kayong mga lugar na apektado ho ng bakbakan na hindi pa ho nararatingan ng relief goods? Sa pagkalam natin, wala naman. Kasi tulungan ho ito eh. Ang nagtulong-tulong ko dito, ang ARM, no? Yung Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Meron silang DSWD, may ART sila. So silang umasikaso doon sa labas ng Region 10, no? Ang Region 10 naman, siyang nag-asikaso dito sa Cagayan de Oro, sa Iligan, no? At bahagi pa rin ng Guan, Lanao del Norte. So, tulong-tulong mo ito. Ang iba naman, medyo, ngayon, sa Marawi ho, kahapon nakapagpasok ko tayo ng mga ilang family food packs, no? Pero ang karamihan talaga narito sa Iligan, sa mga bahay-bahay ng kamag-anak. Nag-umpisa na rin ang pagbibigay natin dito. Oo, doon sa mga gusto kong tumulong, Secretary, magpaabot ho ng tulong sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo sa Marawi na naapektado nga ho nito nangyayaring kaguluhan dyan. Ano pa ho ba yung pwede nilang ibigay na tulong, na immediate na tulong na kailangan ho nila? Dito ho sa wanang hinihingi sana tubig, pero nagbigay na yata ang ibang kumpanya, tubig na mainom. Dahil nga fasting ngayon ang mga kapatid natin na mga Muslim, so drinking water ho. Sa ibang lugar naman ho, dahil umalis nga sila, walang-wala, mga damit ho sana. Pero damit ho na wag naman mga used na damit, no? Para sa mga babies, sa mga bata. Ang iba ho, ang one naman may mga breastfeeding na mothers na hindi makapag-breastfeed kasi nga wala silang gatas. So dahil sa tension at ayaw naman natin na masanay ang mga babies sa commercial milk. So itong ilan sa mga tulong na kailangan. Ang pinakamainam mo dito, hindi na sa Maynila dalhin, kundi padala nila sa Iligan o sa Cagayan de Oro, dito mismo sa Mindanao. Okay. So kung dito manggagaling yung tulong, dali na lang ho nila sa main office ng DSWD. Ganun ho ba, Secretary? Kung sa main office, mas pinansa na nire-request natin, no? May na-post na tayo na bank account. Kasi kung sa amin pa, tapos ita-transport namin, malaking gastos. So, ang nire-request kung mga in-kind ng mga goods, ipadala na lang dito na galing sana sa Mindanao o diretsyo na ipadala sa Mindanao, no? Yun ang ating tingin kasi usapin ng dagdag na gastos saka dagdag na oras. Sa ngayon naman, nakakasapat naman yung nang bigay natin ng tulong, yun na nga, may talagang gustong tumulong. Sinasabi natin, kung sa may Metro Manila o pinakamainam, cash ang assistance ang ibigay. May bank account kami magkaroon ng receipt, will report on the expenses. Sa mga gusto na in-kind na ipadala na dito sa Cagayan de Oro or sa Iligan.
Opo. Secretary, ngayon ho, yung mga tauhan ho ng DSWD na nagsasagawa ho ng relief operations, paano ho natin natitiyak ang kaligtasan nila? Siyempre, hindi sila pinapapasok. Humingi naman tayo ng security clearance bago sila pumasok sa ibang mga lugar. No? So, nag-aantay tayo. So, may panahon talaga na hindi natin kagad madala yung tulong sa mga lugar na yan. Dahil hindi naman natin pwede itugalang mga workers natin, hindi ba? Pero dito naman, so far, karamihan sa Iligan, sa Cagayan de Oro, sa ibang mga lugar, nakapagbigay tayo ng tulong na wala kong malaking danger, no, panganib sa ating mga social workers at development workers. Opo. Secretary, sabi niyo po lahat naman po ay napapaabutan na ng tulong ngayon, lalo ho yung mga lugar na na-clear na ng militar, no? Saan ho yung mga lumalabas yung report na meron daw ho mga lugar na hindi napapaabutan ng tulong? Bakit ho kaya may mga lumalabas na ganung balita? Kasi yung iba, hindi naman agad natin nalaman na doon sila lumikas. Later na lang natin nalaman ito, mga katandaan, Susan, yung initial days talaga, wala masyadong mga bakit, mga IDP dito. Kung meron man sa mga kamag-anak nila, ito na lang mga nakaraang araw nung nag-umpisa na talaga ang offensive, no, para pa-clear ang Marawi ng mga maute, doon na maraming lumitas. So ito, naman 3 or 4 days yan. Ay, hindi, tayo Tuesday. So, Thursday, Friday, Sunday, Saturday, mag-umpisa ang maramihan na nakasitas. So ngayon Martes pa lang tayo, tuloy-tuloy ka magpantulong ng mga kwan. A week ago pala ito, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ating mga kasamaan. At Susan, hindi lang kami yan, yung gusto ko ipaabot. Ang Marawi sa ilalim na ito ng ARM. So talagang DSWD ARM ang pangunahin ng kumikilot para tulungan ito. Tapos yung mga pumunta sa Region 10, sa Iligan, one ang tulong ng local government unit natin, yung city mayor, yung council, at meron ng city social welfare development officer hanggang sa barangay level. Ang evacuation center natin, katuwag natin ang mga kapitan at mga kagawad dito. No? At syempre, nandyan yung ating DSWD. So, ibig sabihin, tulungan ang effort na ito para masalo yung ating mga internally displaced persons. So, nagpapasalamat din tayo dahil nga sa pagtutulungan ito. Okay. Maraming salamat po sa inyo, Secretary Judy Tagaywalo ng DSWD. Magandang hamon po sa inyo, ma'am. Okay. Good evening din.